Asawa ko ninakaw lahat ng pondo para sa pag-aaral ng anak natin at tumakas kasama ng kanyang lover. 150,000. 11 taon ng sakripisyo. Nawala sa isang gabi. Devastado ako. Hindi ko alam ang gagawin. Akala ko wala na tayong natira. Hanggang tingnan ako ng anak kong 11 anyos na may nakakatakot na kalmado. Ngumiti at sinabi, "Tatay, kalmado lang." Ako na ang nag-ayos ng lahat. 2 araw pagkatapos, tumawag ang asawa ko sa sobrang gulat. Sumisigaw, umiiyak, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Ang perang ninakaw niya ay nawala, at ang natuklasan niya pagkatapos ay lubos siyang nawasak. Pero hayaan niyo akong ikwento kung paano tayo nakarating dito. Ako si Francisco, 54 anyos, at sa loob ng 16 na taon akala ko normal lang ang aming pagsasama. Si Amanda at ako nagkakilala sa kolehiyo. Siya nag-aral ng graphic design, ako ng engineering. Nagbakasal kami ng bata pa, puno ng pangarap at plano. Si Miko ipinanganak 3 taon pagkatapos at nakumpleto ang pamilya namin. Nagtatrabaho ako ng mahirap buong buhay ko. Civil engineer ako sa mid-size construction company. Hindi marangya, pero honest. Tumigil si Amanda sa pagtatrabaho nang ipanganak si Miko. Nagdesisyon kami na siya muna ang mag-alaga sa bahay sa unang mga taon. Nang pumasok na si Miko sa elementarya, nagsimula siyang mag-freelance ng designs mula sa bahay. Maliit na kita, pero gusto niya ang independence. Simple ang buhay namin. Family breakfast tuwing linggo. Si Miko nakakakuha ng magagandang grado sa school. Si Amanda sa kanyang routine. Ako sa mga construction projects. Ordinaryong buhay, akala ko matibay. Mula nang ipanganak si Miko, nagbukas kami ng special savings account para sa education niya. Bawat buwan walang palya, 25,000 ang idinideposit ko. Minsan mas malaki kapag may bonus sa trabaho. Si Amanda rin nag-aambag kapag malaki ang project niya sa design. Sagrado naming pangako yon, ang futuro ng anak namin. Makapag-aral siya ng gusto niya nang walang utang na pinagdaanan ko. 11 taon ganun, 11 taon na nagtatayo ng pondo. 11 taon na akala ko tama ang ginagawa namin bilang magulang. 6 na buwan na ang nakalipas, nagbago si Amanda. Sa unay maliliit na bagay, nagsimula siyang mag-gym. Akala ko okay lang. Gusto niyang maging maganda ulit sa sarili, sabi niya. Bumibili ng bagong damit, mas nag-aayos, matagal sa salamin. Inisip ko midlife crisis yon. 42 anyos na siya. Normal daw na gustong maging attractive ulit. Tapos lalong lumabas. Dinner sa mga kaibigan, late night meetings, Saturday cooking class, Thursday dance lessons. Laging may plano, laging bossy. Kapag tinatanong ko, naiirita siya. Sabi niya controlling ako, kailangan niya ng space, hindi naman lahat tungkol sa akin. Tumigil na ako magtanong. Ayaw kong maging insecure na asawa. Nagtitiwala ako sa kanya. May pinagsamahan kami. May anak kami. Akala ko may ibig sabihin yon. Si Miko rin napansin. Ilang beses ko siyang nakitang seryosong nakatingin sa nanay niya. Minsan tinanong niya ako, "Tatay, bakit madalas magsalita si nanay sa telepono?" Habang nakalock sa kwarto, sabi ko siguro work-related. Pero nanatili sa isip ko ang tanong. Nagsimula akong magmalas. Totoo ngang matagal siyang nakalock. Naririnig ko ang tawa, bulungan, tono na matagal na niyang hindi ginagamit sa akin. Paglabas niya, mabilis niyang itinatago ang phone. Kapag pumapasok ako sa kwarto, biglang nagbabago ang usapan. Isang gabi, tiningnan ko ang bank statements namin. May kakaibang galaw, maliliit pero madalas na withdrawal. 1,000,000 dito, 15,000 doon. Tinanong ko, sabi niya personal gastos, damit, beauty treatments, babae daw. Hindi na ako nag-insist, pero alam ko sa loob ko mali yon. Natatakot akong malaman ang totoo, kaya nagpanggap ako. Si Miko hindi nagpanggap. Tahimik niyang pinapanood lahat. Ngayon ko lang naiintindihan. Habang ako nagdendeni, siya pinili ang katotohanan. Habang ako pumipikit, siya nakamataas ang tingin. At ang nakita niya ay nagbago sa kanya habang buhay. 3 buwan na ang nakalipas, nakilala ni Amanda si Rafael sa GYM. O yon ang sinabi niya. Bagong personal trainer ko yan. Sabi niya sa hapunan. Tinutulungan niya akong maging fit. Tumigil kumain si Miko at tinitigan siya. Iniiwasan niya ang tingin ng anak. Si Rafi, 34 anyos, moreno, maskulado, palaging may perfect smile na sobrang puting ngipin. Lagi na lang binabanggit ni Amanda si Rafi. Sabi ni Rafi ganito, recommend ni Rafi ganyan, professional at motivating daw siya. Lalong madalas ang training, 3 hanggang 5 beses sa isang linggo, tapos 6.
Pawis pero masaya. May energy na wala ako sa kanya. Nagdudugo siya habang naliligo, nakangiti sa phone. Isang hapon, maaga akong nakauwi at nakita ko sila sa isang cafe malapit sa bahay. Magkadikit sila, masyadong malapit. Hinahawakan niya ang kamay nito. Tumatawa si Amanda. Hindi ako lumapit. Nanatili sa kotse, nakatingin, pakiramdam ko tanga. Pag-uwi ko, naroon na siya. Normal na parang walang nangyari. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nagsisimula ng magkasya ang mga piraso, ang pagbabago, mga lakad, mga kasinungalingan. Pero ayaw ko pa ring maniwala. Hindi ako nagkamali. Martes noon, maaga akong nakauwi dahil natapos ng maaga ang inspection. Wala si Amanda, wala ang kotse niya sa garahe. Pagpasok ko, nakaupo si Miko sa sofa na may hawak na tablet. May kakaibang ekspresyon siya, kalungkutan, maturity, determinasyon na hindi dapat nasa 11 anyos. Umupo ako sa tabi niya at tinanong kung okay siya. Hindi agad sumagot, iniabot lang niya ang tablet. Sa screen, WhatsApp conversation, phone ni Amanda. Hindi ko alam paano niya nakuha. Pero ang nabasa ko ay winasak ang kaluluwa ko. Mga mensahe ni na Amanda at Rafe. Daandang mensahe, linggo ng usapan, mga salitang pag-ibig, future plans, promises, at pinakamasakit, usapan tungkol sa pera, malaking pera, pera ko, pera ni Miko. Bukas itatransfer ko lahat, sabi sa mensahe ni Amanda. 3.65 milyon. Doon tayo magsisimula ng bagong buhay sa ibang probinsya. Walang makakahanap sa atin. Sumasagot si Rafe ng heart emojis at mga pangako ng perfect life. Naramdaman ko ang pagkabulol. Nanginginig ang kamay ko, halos mabitawan ang tablet. Dahan-dahang kinuha ni Miko at sinabi ng matatag. 2 buwan na akong nakakaalam ng lahat. Tay. Hindi ko matanggap. Ang anak kong 11 anyos, si Miko, natuklasan ng affair ng nanay niya at hindi sinabi sa akin. 2 buwan niyang daladala yon mag-isa. Tinanong ko kung bakit hindi niya agad sinabi. Sumagot siya at pinunit ang puso ko. Kasi nakikita kitang masaya, tay, o kahit nagpapangga. Akala ko kapag sinabi ko, masisira. Lahat. Pero ngayon hindi na pwede maghintay. Agawin niya ang pera ko. Pera natin, kailangan kong pigilan siya. Sinabi niya lahat, paano siya nagduda noong nakita ang pagbabago ni nanay. Paano niya natutunan na i-check ang phone ni nanay habang natutulog ito. Paano niya nakuha ang passwords dahil nakasab sa notice. Paano siya gumising gabi-gabi para mag-investigate, mag-ipon ng ebidensya, maghintay ng tamang oras. Pinakita niya sa akin ang screenshots ng conversations. Pictures nila ni Rafe sa mga lugar na sinabi ni nanay na pupunta siya sa kaibigan. Resibo ng hotel. Maliliit na transfer kay Rafe linggo-linggo. Pinaplano na ang escape. At wala akong nakita. Tapos sinabi ni Miko ang hindi ko agad naintindihan. Hindi niya makukuha ang pera sa education fund. Tay. Inilipat ko na. Tinanong ko ano ang ibig sabihin. Tinitigan niya ako ng seryoso. Natuto ako sa school, sa computer club. Alam ko na paano mag-transfer. Alam ko na gumawa ng digital account. 3 araw na ang nakalipas. Inilipat ko lahat sa safe place. Hindi ako makapaniwala. Sinigawan ko siya na baliw siya. Illegal yon. Malaking problema tayo. Pero nanatili siyang kalmado at ipinaliwanag ang plano niya nang may takot akong clarity. Gumawa siya ng virtual account sa digital bank app gamit ang info mula sa internet. Na-access niya ang education fund dahil alam niya ang passwords ni nanay. Inilipat niya ang 150,000 sa bagong account na siya lang ang may control. Tapos binago niya ang records para magmukhang nandun pa rin ang pera. Pero fake reflection lang. Kapag sinubukan ni nanay i-transfer, walang laman. Tinanong ko kung paano alam ng 11 anyos yon. Sabi niya sa computer club natuto sila ng digital security, crypto, online banking. May YouTube videos daw na nagpapaliwanag. Hindi naman daw mahirap kung pasensyoso at detail-oriented. Tumahimik ako, pinoproseso lahat. Niloloko ako ng asawa ko. May sariling bank account ang anak ko. Naging surreal nightmare ang buhay ko. Hindi ko alam kung yayakapin ko siya dahil pinrotektahan niya ako o pagalitan dahil mapanganib yon. Tapos narinig ko ang kotse sa labas. Dumating si Amanda. Tiningnan ako ni Miko at binulong. Ngayong gabi itatransfer niya ang pera. Tay. Nabasa ko sa mensahe. Bukas ng umaga magkikita sila ni Rafe at tatakas. Pero kapag sinubukan niyang kunin, malalaman niyang wala. Pumasok si Amanda na may 2 malaking maleta. Ni hindi kami tiningnan. Diretso sa kwarto. Narinig namin siyang nagbubukas ng drawer. Nag-iimpake. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas siya. Dumaan sa tabi namin na parang multo.
Sa pintuan siya tumigil, humarap at sinabi ng malamig, "Huwag niyo akong hanapin. Nagdesisyon na ako. Karapat-dapat akong maging masaya. Kayo magiging okay lang kahit wala ako." At umalis siya, walang paliwanag, walang pagsisisi, walang paumanhin. Niyakap ako ni Miko, at sa unang beses sa 2 buwan, naramdaman ko siyang nanginginig. Matagal siyang naging matatag. Matagal niyang daladala ang sekreto na masyadong mabigat para sa edad niya. Ngayon pwede na siyang bumagsak. Umiyak siya sa bisig ko, at umiyak din ako kasama niya. Hindi para kay Amanda, kundi sa lahat ng nawala sa amin. Sa innocence na nawala kay Miko na maaga. Sa pamilya na akala namin mayroon kami, pero hindi pala talaga. Hindi kami nakatulog ng gabing yon. Naghintay kami. Si Miko laging nakacheck sa phone niya. Nag-install siya ng app na nagmomonitor ng attempts sa education fund account. Ipinaliwanag niya ang technical details ng may takot at pagmamalaki ako. Mga alas negatibo 3 na madaling araw. Nag-vibrate ang phone ni Miko. Sinubukan ni Amanda i-transfer ang pera. Pinakita niya sa akin ang notification. 3 beses na nabigo ang transfer. Walang available funds. Naimagine ko ang mukha niya, pagkalito, gulat, panic. 2 araw na walang balita mula kay Amanda. Walang tawag, walang text. Parang hindi na siya umiral. Tinri namin ni Miko na magnormal. Pumapasok siya sa school, ako sa trabaho, pero wala nang normal. Lahat parang hindi totoo. Tapos Huwebes hapon, tumunog ang phone ko. Si Amanda. Desperado ang boses niya. Basag, hysterical. Nasaan ang pera, sigaw niya? Ano ang ginawa mo? Francisco, nasaan ang education fund? Tumahimik ako. Nasa tabi ko si Miko. Nakatingin sa akin na parang matanda na. Inilagay ko sa loudspeaker para marinig din niya. Wala akong ginawa, Amanda. Sagot ko nang may kalmadong hindi ko alam kung saan nanggaling. Nandoon pa rin ang pera kung saan dapat, sa education fund ng anak natin. Bakit ka nagtatanong? Naririnig ko ang mabilis niyang paghinga. Tapos iyak, tapos sigaw ulit. Wala doon. Sinubukan kong i-transfer, walang laman. Sabi ng account may balance, pero pag ililipat, error. Ano ang ginawa mo? Akin din ang pera na yan. May karapatan din ako. Tumaas ang galit ko. Karapatan na agawin ang futuro ng anak mo, para makasama ang lover mo, yan ba ang tawag mo sa karapatan? Tahimik siya sandali. Tapos nagbago ang boses niya. Malambot, manipulative, yung dating ginagamit niya kapag may gusto siya sa akin. Francisco, love, pakinggan mo ako. Alam ko galit ka. Tama ka. Pero kailangan ko yung pera. May plano kami ni Rafe. Mag-i-invest kami sa business. Ibababalik namin lahat, pati interest. Tulungan mo na ako i-access ang account. Umiling si Miko. Sumulat siya sa papel at ipinakita. Huwag mo pang sabihin. Hindi kita tutulungan na magnakaw sa sarili mong anak. Amanda, sabi ko. Kung may problema sa account, pumunta ka sa bangko at ayusin mo. Hindi ako gagalaw ng piso. Umiiyak na siya. Fake tears na hindi na ako naapektuhan. Pakiusap, Francisco. Kailangan ko yung pera. Hindi mo ba naiintindihan, nagkakaproblema ako? Si Rafe kailangan magbayad ng utang. Kung hindi, madamay siya. Pakiusap, para sa mga taon natin, tulungan mo ako. Ayan na ang katotohanan. Hindi siya minahal ni Rafe. Kailangan lang niya ng pera. At tanga si Amanda para isipin na mabibili ang pag-ibig sa pamamagitan ng savings ng anak. Hindi yan problema ko, Amanda, ni problema mo. Problema yan ni Rafe. You made your choice. Live with it. At binaba ko. Niyakap ako ni Miko. Galing mo, Tay, bulong niya. Pero hindi ako okay. Walang laman ako, betrayed, ginamit. 16 na taon kong minahal yung babae. Nagtrabaho ako ng mahirap para mabigyan siya ng magandang buhay. Tapos itinapon niya lahat para sa GYM instructor na may utang. Kakaibang mga araw ang sumunod. 23 beses siyang tumawag. Nag-iwan ng voice messages, sumusuplika, nagbabanta, umiyak. Sabi niya idedemanda niya ako. Kukunin niya si Miko. Babayaran ko raw ang ginagawa ko. Pero hindi niya binanggit ang bangko. Hindi siya nag-file ng official complaint. Dahil alam niyang kailangang ipaliwanag kung bakit sinusubukan niyang i-empty ang education fund ng anak niya. Patuloy na pumapasok sa school si Miko na parang walang nangyari. Ako nagtatrabaho, pero nasisira ako sa loob, hindi lang sa betrayal ni Amanda, kundi sa ginawa ni Miko. 11 anyos na bata, hindi dapat marunong mag-hack ng bank account. Hindi dapat siya ang nagpoprotekta sa tatay niya mula sa sariling nanay. Hindi dapat siya magdala ng ganyang responsibility. Isang gabi habang kumakain kami ng pizza ng tahimik, tinanong ko, paano mo natutunan yon?
Miko, paano mo naisip? Iniwan niya ang pizza at tinitigan ako ng seryoso. Sa school may tech club. Si Sir Jose nagtuturo ng programming, digital security, online banking. Sabi niya importante raw maintindihan kung paano gumagana ang pera ngayon. Natuto kami ng banking apps, crypto, transfers. Nagbigay ako ng pansin. Pero paano mo nakuha ang passwords ni nanay, paano mo na-access ang phone niya? Bumaba ang tingin niya. Hindi naman maingat si nanay sa phone. Naiwan naka-unlock kapag nagluluto o naliligo. Isang araw nakita ko at kinopya ko ang passwords. Hindi ko plano gamitin. Gusto ko lang malaman. Pero nang magduda ako, sinimulan kong i-check ang messages niya habang natutulog siya. Doon ko nalaman lahat. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Anak, bakit 2 buwan mo lang daladala yon? Napuno ng luha ang mata niya. Takot ako, Tay. Takot akong malungkot ka. Takot akong masira ang pamilya natin. Akala ko baka magbago pa si nanay. Baka mayaleze niya ang ginagawa niyang masama at bumalik. Pero nang makita ko ang mensahe tungkol sa pera, alam kong hindi na siya magbabago. Kailangan kong gumawa ng paraan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Isinakripisyo ng anak ko ang innocence niya para protektahan ako. Gumawa siya ng desisyon na hindi dapat gawin ng bata. At ngayon mag-asama na kaming nagdadala ng consequences. Kinabukasan tumawag ang kapatid kong si Kaya. Sa ibang probinsya siya nakatira, pero regular kami magkausap. Francisco, ano bang nangyayari? Tumawag si Amanda umiiyak. Sinabi hinayaan mo siyang walang-wala. Ninakaw mo lahat, hindi mo siya pinapakita kay Miko. Sinabi ko ang totoo, lahat. Ang affair, ang plano ng pagnanakaw, ang ginawa ni Miko. Tahimik si Kaya ng matagal. Tapos sabi niya, ang galing at tapang ng batang yon. Pero Francisco, malaking legal problem to. Technically fraud ang ginawa ni Miko. Kung magdemanda si Amanda, maaring maimbestigahan kayo pareho. Natakot ako. Ano ang gagawin ko? Kaya hindi ko mapapayag na maparusahan si Miko dahil pinrotektahan niya ako. Sinusubukan lang niyang isave ang sa kanya. Kailangan mo ng abogado, sabi niya. Kailangan mong protektahan si Miko legally at i-document lahat. Lahat ng messages ni Amanda, ebidensya ng affair, plano niyang magnakaw. Hapon na yon naghira ko ng abogado. Pinakita ko sa kanya lahat ng ebidensya na kinolekta ni Miko, conversations, pictures, transfer records kay Rafe. Matinong tiningnan ng abogado at sinabi ng seryoso, complicated to, Francisco. Technically illegal ang ginawa ng anak mo. Unauthorized access at paglipat ng funds. Pero sa circumstances, dahil education fund yon at plano ni nanay na agawin, pwede nating i-argue na self-defense financially. Pero walang guarantee kung paano makikita ng judge. At kung magdemanda si Amanda, kailangang i-reveal ang lahat ng usapan niya kay Rafi, plano ng pagnanakaw. Malaking bagsak siya, mawawala ang karapatan niya sa fund at posibleng sa kustody ni Miko. Pero public, masakit, at kailangang mag-testify si Miko. Ayaw kong dumaan si Miko doon. Sapat na ang naranasan niya. 1 linggo pa. Patuloy ang tawag ni Amanda. Mula suplika hanggang banta. Tumawag din si Rafe. Aggressive ang boses niya. Pinangako sa akin ng asawa mo yung pera. May mga tao naghihintay bayaran. Kung hindi ko makuha, pupuntahan nila ako. At kapag ako, si Amanda rin. Gusto mo ba yon sa konsensya mo? Binaba ko nang hindi sumagot. Walang takot sa akin yung lalaki. Ang kinatatakutan ko ay kung ano ang magagawa ni Amanda sa sobrang desperation. Patuloy na minomonitor ni Miko. Pinapakita niya bawat attempt. Araw-araw sinubukan ni Amanda, iba't ibang oras, iba't ibang paraan, parehong result, error, no funds available. Isang gabi sinabi ni Miko, Tay, may ipapakita ako. Dinala niya ako sa kwarto niya at binuksan ang laptop. Pinakita niya ang folder na puno ng files. Lahat 2 conversations ni Nanay at Rafi, resibo ng hotel, transfers, organized BY date. Kung magdemanda siya o kukunin ang custody, pinoprotektahan tayo nito. 11 anyos na bata gumawa ng buong legal case. 2 linggo pagkatapos umalis ni Amanda, dumating ang certified letter. Mula sa abogado, nagdemanda si Amanda ng full custody kay Miko at kalahati ng lahat ng assets, kasama ang education fund. Sabi sa demand, negligent father ako, pinapakilos ko ang anak laban sa kanya. Binlock ko ang access niya sa legitimate accounts. Utang ko sa kanya ang years of unpaid domestic work. Binasa ko yung letter 3 beses. Puro kasinungalingan na nakabalot sa legal words. Binasa rin ni Miko. Walang nagbago ang mukha niya. Alam ko nang mangyayari to, Tay. Kaya ko iningatan lahat. Tiningnan ng abogado ang demand at ngumiti. Best case scenario to,
Francisco. Binuksan niya ang legal door. Ngayon pwede nating ilabas lahat ng ebidensya sa korte. Maipapakita natin ang adultery, attempted theft, abandonment. Walang laban siya. Pero ayaw kong magkorte. Ayaw kong makita si Miko na nakaupo sa harap ng judge at ikukwento kung paano niya natuklasan na niloloko siya ng nanay niya. Ayaw kong ma-revive ang sakit publicly. Hiniling ko sa abogado na i-contact ang abogado ni Amanda para mag-settle. Hindi ko gusto ang pera niya. Gusto ko lang iwan niya kami. Pirmahan ang waiver sa education fund. At kung gusto ni Miko makita siya someday, supervised visitation lang. Dumating ang sagot 2 araw pagkatapos. Tinanggihan ni Amanda ang negotiation. Gusto niya sa korte. Naniniwala siyang mananalo siya. Sabi ng abogado niya, ako ang nagmanipulate ng accounts para wala siyang resources. Economic abuse yun. Masyadong bata si Miko para maintindihan. At ako ang nag-iimpluwensya sa kanya. Gabing yon nagkausap kami ni Miko ng mahirap. Kung mapupunta sa trial, kailangan mong mag-testify, sabi ko. Kailangan mong ikwento lahat ng nakita mo. Ginawa mo. Mahirap yon. Tumango si Miko. Alam ko, Tay. Pero hindi ako natatakot. Nakita ko ang totoo. Alam ko ang ginawa ni nanay. Kung kailangan kong sabihin sa harap ng judge para maiwan tayo, gagawin ko. Ang tapang ng anak ko pinupunit ang puso ko at pinupuno ng pride. Walang batang dapat ganyan, katapang sa 11 anyos. Walang batang dapat humarap sa sariling nanay sa korte. 3 linggo ng preparation. In-interview ng abogado si Miko ng maraming beses. Tiningnan ang bawat screenshot, message, ebidensya. Nag-hire ng tech expert para i-verify na authentic ang bank records na sinave ni Miko. Lahat tama, lahat tunay. Samantala, lalong ginawa ni Amanda ang public attack. Nag-post sa social media. Sabi niya iniwan ko siya sa kalye. Ninakaw ko lahat. Pinaghiwalay ko siya sa anak niya. Nagsimulang tumawag ang mga kaibigan at kamag-anak para magtanong. May naniniwala kapag sinasabi ko ang totoo. May akala akong nag-overreact o nagsisinungaling. Pinakamasakit ng tumawag ang nanay ni Amanda. Francisco, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo. Pero anak ko si Amanda. Sabi niya ayaw makipag-usap sa kanya ni Miko. Ikaw daw nag-iisolete sa kanya. Pakiusap, hayaan mo siyang makita ang anak niya. Sinabi ko lahat, si Rafe, ang pera, ang plano, ang natuklasan ni Miko. Matagal na katahimikan. Tapos narinig ko ang iyak ng nanay ni Amanda. Alam ko nang may mali, sabi niya sa pag-iyak. Matagal nang hindi siya kumikilos tulad ng anak ko. Pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Pasensya na, Francisco. Pasensya na kay Miko. Binigyan ako ng kaunting kapayapaan ng tawag na yon. Kahit isa sa pamilya niya naiintindihan ang nangyari. Isang hapon nang sunduin ko si Miko sa school. Sinabi niyang kailangan kaming mag-usap. Nagpunta kami sa park malapit sa bahay at umupo sa bench. Tay, matagal ko nang iniisip to, tungkol kay nanay, sa ginawa ko, at sa tingin ko kailangan kong sabihin pa sa'yo. Bigla akong kinabahan. Ano yon, Miko? Nang ilipat ko ang pera sa bagong account, hindi lang ang 150,000 ng education fund ang inilipat ko. Inilipat ko rin yung 1.25 milyon mula sa joint savings account niyo ni nanay. Nakita ko raw na naglilipat din siya na maliliit na halaga mula doon linggo-linggo. Alam niyang kung hindi niya gagawin, lahat ay madadala ni nanay. Kaya inilipat din niya. Hindi ako makapagsalita. Miko, halos 1.4 milyon yon. Nasaan lahat ngayon? Sa secure digital account na ako lang ang may access code. Walang makakagalaw, hindi si nanay, hindi si Rafe. Kahit ikaw, Tay, protektado. Hindi ko alam kung yayakapin ko o pagalitan. Anak, malaking halaga yon. At technically kalahati niyan kay nanay. Tinitigan niya ako ng matatag. Plano niyang agawin lahat, Tay. Hindi lang education fund, pati joint account. Nakita ko sa messages nila ni Rafe. Pag-usapan nilang ay empty, lahat bago umalis. Iwanan kang wala. Naunahan ko lang. Tama siya. Kung nagdagumpay si Amanda, wala akong natira, walang savings, walang education fund, baka utang pa sa credit cards niya. Naisalba ni Miko ang buong financial future namin. Pero legally lalong komplikado. Kailangan nating sabihin to sa abogado natin, sabi ko. Binabago nito ang case. Alam ko, sagot niya. Kaya sinasabi ko ngayon bago tayo makarating sa korte. Para handa ka. Kinuwento ko sa abogado ng gabing yon. Matagal siyang tahimik. Tapos sabi niya, double-edged sword to, Francisco. Sa isang banda, pinapakita na plano ni Amanda agawin lahat. Sa kabilang banda, inilipat ni Miko ang pera na hindi lang sa kanya legally. Problema to.
Ano ang recommendation mo? Mag-offer tayo na ibalik ang kalahati ng 1.25 milyon kay Amanda bilang settlement. Pinapakita natin good faith. Kapalit, I withdraw niya ang demand sa custody at mag-waive ng karapatan sa education fund ni Miko. Fair compromise. Nag-usap kami ni Miko tungkol dito. Hindi siya natuwa. Hindi niya deserve kahit ano, Tay. Sinubukan niyang agawin lahat. Bakit bibigyan natin? Dahil kailangan nating matapos to, anak. Para maprotektahan ka legally. Maliit na presyo ang 625,000 para sa peace at seguridad. Naisip ni Miko sandali. At kung tanggihan niya kung magdemanda pa rin, pupunta sa trial at ilalabas natin lahat ng ebidensya. Matatalo siya lahat. Pero ito ang chance natin na iwasan ang pagtestify mo sa korte. Sa wakas tumango siya. Siege, Tay, gawin mo. Pero may condition. Yung perang ibibigay natin dapat may signed document na hindi na siya magdedemand kahit ano. Pera, custody, kahit visitation, maliban kung ako mismo ang humingi. Full legal protection. Inihanda ng abogado ang offer. 625,000 kay Amanda. Kapalit, I withdraw lahat ng demanda. Waive sa education fund. Accept supervised visitation lang kung hihingin ni Miko. At no contact agreement maliban kung court approved. Ipinadala ang offer at naghintay. 3 araw pagkatapos, sumagot ang abogado ni Amanda. Tinanggihan. Gusto niya kalahati ng lahat. Gusto niya 50 tandang bawas 50 custody. Gusto niya access sa education fund dahil nag-ambag din daw siya. Nagsimula na ang legal war. Inilagay ang preliminary hearing 3 linggo pagkatapos. Nagsimula ng maghanda ng todo ang abogado namin. Inorganisa lahat ng ebidensya na kinolekta ni Miko. Gumawa ng detailed timeline ng affair ni Amanda. Documented lahat ng suspicious transfer. Sinungaling, hakbang ng escape plan. Kailangang absent si Miko sa school 2 araw para makipagkita sa abogado at child psychologist na mag-i-evaluate ng testimony niya. Kailangang siguraduhin na emotionally ready siya, na naiintindihan niya ang stakes, na hindi siya na-manipulate. 4 na oras ang ginugol ng psychologist kay Miko. Pagkatapos, tinawag ako. Extraordinarily intelligent at mature ang anak mo para sa edad niya, sabi niya. Pero may significant trauma rin. Nawalan ng tiwala sa nanay, naging protector ng pamilya. Hindi natural yon sa 11 anyos. Recommend ko therapy kahit ano ang result ng case. Gabing yon tinanong ko si Miko kung ano ang pakiramdam niya. Pagod, sagot niya. Pagod na patunayan na masama si nanay. Pagod na hindi ako paniwalaan ng tao. Pagod na maging matatag. Niyakap ko siya. Hindi mo kailangang maging matatag sa akin, anak. Dito pwede kang bumagsak. Dito pwede kang umiyak. Dito pwede kang maging bata lang. At umiyak siya. Umiyak na parang hindi pa niya ginawa mula nang magsimula lahat. Umiyak para sa nanay na nawala, para sa pamilya na nasira, para sa innocence na iniwan ng maaga. Samantala, ineskalate ni Amanda ang public campaign. Nagbigay siya ng interview sa local blog tungkol sa divorced moms. Sinabi niyang controlling ako. Hindi ko siya binibigyan ng sariling pera. Inaisolete ko siya sa friends. Ginagamit ko si Miko laban sa kanya. Binlock ko ang accounts niya bilang revenge nang malaman niyang gusto niya ng divorce. Nag-viral ang interview sa parent groups. Nakakatanggap ako ng masasamang tingin sa supermarket. May mga magulang sa school ni Miko na nagbago ang trato. Parang ako ang kontrabida. Lumipat si Kaya mula sa probinsya para suportahan kami. Nang makita niya kung paano kami trinato sa community, nagalit siya. Kabalbalan to, sabi niya. Naniniwala ang tao sa kahit ano sa internet nang hindi nag-iimbestiga. Bakit hindi mo ikwento ang side mo? Ayaw kong gawing media circus to, sagot ko. Gusto kong magkaroon ng privacy si Miko. Sa korte magsasalita ang ebidensya. Pero may punto si Kaya. Si Amanda ang nagkokontrol ng public narrative. At maaring maapektuhan ang judge kung marinig niya yon. 1 linggo bago ang hearing, may unexpected na nangyari. Dumating si Rafai sa workplace ko. Nakilala ko agad mula sa pictures na pinakita ni Miko. Matangkad, moreno, may peking ngiti. Lumapit siya sa parking lot. Kailangan nating mag-usap, Francisco. Wala akong sasabihin sa'yo. Sabi ko habang sinusubukang lampasan siya. Binlock niya ang daan. Pakinggan mo. Nawasak si Amanda. Walang pera, walang tirahan. Hindi ko na rin matulungan. Sobrang laki na ng utang ko. Pinipressure ako ng mga pinagkakautangan. Kailangan mong ayusin to. Bigyan siya ng access sa pera. Tama yon. Tumawa ako ng walang humor. Tama, ikaw pa ang magtuturo sa akin ng tama, ikaw na nakipagtalik sa may asawa. Ikaw na nag-convince sa kanya na iwan ang anak.
Ikaw na naglano agawin ang future ng 11 anyos. Ikaw ang nagsasabi ng tama. Nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang friendly mask. Huwag kang magmalaki. Siguradong may sikreto ka rin. Lahat ng lalaki tulad mo may ganun. Sinabi sa akin ni Amanda kung paano mo siya trinato. Paano mo siya inignore. Paano mo siya pinaparamdam na invisible. Umalis ka rito bago ko tawagin ang security. Sabi ko ng matatag. Lumapit siya. Pinangako niya sa akin yung pera. Iniwan ko ang apartment ko, trabaho ko. Lahat dahil sinabi niyang magsisimula tayo ng bagong buhay. Ngayon biglang nawala ang pera. Hindi yon magic. May ginawa kayo at malalaman ko. Hindi problema ko ang promises ni Amanda. Sagot ko. Ngayon alis sa daan ko. Itinulak niya ako ng slide. Binabalaan kita, Francisco. May paraan ako para makuha ang kailangan ko. Pwede kong gawing mahirap ang buhay mo at ng anak mo. Gusto mo ba yon sa konsensya mo? Sobra na yon. Kinuha ko ang phone at na-record. Ulitin mo yon. Sabihin mo ulit ang sinabi mo tungkol sa anak ko. Narealize niya ang pagkakamali. Umurong siya. Hindi ako nagbabanta. Sinasabi ko lang kailangang maayos to. Just threatened a minor. May record to at ibibigay ko sa abogado ko at pulis. Umalis ka rito bago pa lumala para sayo. Umalis si Rafi. Pero may galit na tingin. Agad kong tinawagan ang abogado at sinend ang video. Tuwa siya. Ginto to, Francisco. Pinapakita kung anong klaseng tao ang pinili ni Amanda. Pinapakita ang lack of judgment niya. Malaking tulong to. Gabing yon habang kumakain kami ni Miko at Kaya, ikinuwento ko. Naputla si Miko. Tay, natatakot ako. Paano kung saktan tayo ni Rafe? Sumingit si Kaya. Kaya mananatili ako rito hanggang matapos ang trial. Walang makakagalaw sa inyo habang nandito ako. Pinataas namin ang security sa bahay. Nagpalit ng locks. Nag-install ng cameras sa entrance. Ininform namin ang school na ako at Kaya lang ang pwede magsundo kay Miko. Lahat ng precaution ginawa. 2 araw pagkatapos, dumating si Amanda sa school ni Miko noong recess. Hindi niya sinubukang kunin siya. Nakatayo lang sa kabilang side ng gete nakatingin. Tumawag si Miko umiiyak. Tay, nandito si nanay. Tinitingnan niya ako. Hindi ko alam ang gagawin. Dumating ako sa 15 minuto. Nandun pa rin siya. Nang makita ako, sumigaw. Gusto ko lang makita ang anak ko. Crime ba yun, kriminal na ba ako? Dahil gusto kong makita ang sarili kong anak. Lumabas ang principal. Ma'am, sinabi na namin hindi pwede rito nang walang legal permission. Kung hindi ka alis, tatawag kami ng pulis. Itinuro niya ako. Kinukuha niya ang anak ko. Pinupuno niya ng kasinungalingan ang ulo niya. Miko, Bobby, mahal ka ni Mommy. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng tatay mo. Nakatayo si Miko sa courtyard. Napapaligiran ng teachers na nagpoprotekta. Walang sagot. Walang gesture. Nakatingin lang siya sa nanay niya nang may malalim na kalungkutan. Dumating ang pulis 1 minuto pagkatapos. Ipinaliwanag kay Amanda na binabviola niya ang temporary no contact order ng korte. Kung hindi siya alis, arestuhin siya. Umalis siya umiyak, pero bago umalis sumigaw. Hindi to matatapos rito, Francisco. Babawiin ko ang anak ko at babayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Gabing yon hindi nakatulog si Miko. Natulog siya sa kwarto ko. Katabi ko tulad noong maliit pa siya at may nightmares. Tay, bakit hindi maintindihan ni nanay na siya ang dahilan ng lahat? Bakit parang siya ang biktima? Wala akong magandang sagot. Minsan naniniwala ang tao sa sariling kasinungalingan. Anak. Gumagawa sila ng kwento kung saan sila ang mabuti at lahat ng iba masama. Mas madali yon kaysa harapin ang totoo. Sa tingin mo ba may intindihan niya Somedey ang ginawa niya? Hindi ko alam, Miko. Seryoso, hindi ko alam. Ang preliminary hearing ay lunes pagkatapos. Weekend puno ng tension. Paulit-ulit naming repasuhin ang testimony ni Miko. Inihanda kami ng abogado sa lahat ng possible questions ng abogado ni Amanda. Ipinaliwanag na baka gawing parang manipulated child si Miko. I question ang motives niya. I-confuse siya. Pero handa si Miko. 11 anyos, pero tumanda ng maraming taon sa ilang buwan. Mabilis dumating ang lunes. Maaga kaming nagising. Sinuot ni Miko ang best outfit niya. Maliit na suit na binili ni Kaya para sa hearing. Tumingin siya sa salamin at sinabi, parang mini-adult ako. Ngumiti ako pero sobrang tension. Dumating kami sa korte 1 oras bago. Nandun na ang abogado namin nagre-review ng last-minute documents. Kasama namin si Kaya para moral support kay Miko. Siya lang ang natitirang pamilya natin sa sede namin. Dumating si Amanda,
15 minuto pagkatapos. Kasama ang abogado niya, matandang lalaki na naka-expensive suit, mukhang confident. Naka-conservative dress siya, light makeup, buhok nakaayos. Mukha siyang perfect mom, innocent victim. Wala si Rafe. Siguradong pinayuhan ng abogado na iwasan. Nang makita niya si Miko, sinubukang lumapit. Babi ko, anak ko, sabi niya habang nakalahad ang braso. Umurong si Miko at nagtago sa likod ko. Mukhang tunay ang sakit sa mukha ni Amanda. Pero hindi ko na mapagkakatiwalaan ang kahit ano. Ma'am, pakiusap po, magdistansya, sabi ng abogado ko. May standing no contact order hanggang magdesisyon ang korte. Nagprotesta ang abogado ni Amanda. Nanay niya yan. May karapatan siyang batiin ang anak niya. Limited rights lang hanggang ma-resolve ang case. Sagot ng abogado ko ng matatag. Pumasok kami sa courtroom. Maliit ito kaysa inakala ko. Si Hukom Morales, babae mga 60 anyos, seryoso at matalimang tingin. Sabi ng abogado ko fair, pero strict siya. Hindi pinapayagan ang sinungaling at manipulation. Nagsimula sa opening statements. Ang abogado ni Amanda gumawa ng kwento ng despete mom na gusto lang ang best para sa anak. Nagkamali lang sa pag-ibig sa ibang lalaki. Pero hindi siya bad mother. Ako raw controlling at vindictive. Nagmanipulate ng family finances para wala siyang resources. Ginamit si Miko bilang weapon laban sa kanya. Tapos turn ng abogado ko. Iba ang narrative, systematic deception, deliberate plan na agawin ang education future ng bata, emotional abandonment. Binanggit ang ebidensya namin, messages, transfers, escape plan kasama si Rafe. Walang expression si Hukom Morales habang nakikinig. Tapos sabi niya, sige, gusto kong makita ang ebidensya at gusto kong makausap ang bata privately sa office ko. Hindi yon sa plano. Nag-object ang abogado ko. Your Honor, prepared po kami ng formal testimony dito sa sala. Naiintindihan ko, counsel. Pero may anak na 11 anyos dito. Hindi ko siya isusumit sa full public interrogation ngayon. Kakausapin ko siya privately. Parehong abogado present. Mga magulang maghihintay sa labas. Hindi ko nagustuhan. Gusto kong makasama si Miko. Pero walang choice ang hukom. Pumasok si Miko sa office kasama ang 2 abogado. Kami ni Amanda sa halway. Pinaghiwalay ni Kaya na tumayo sa gitna namin physically. Hindi kayang tiisin ang katahimikan. Bawat minuto parang oras. Si Amanda ang unang bumriyak. Kasalanan mo to, Francisco. Ginawa mong laban sa akin ang anak ko. Pinuno mo ng galit sa akin. Hindi ko kailangang gumawa ng kahit ano. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Ginawa mo lahat mag-isa. Ikaw ang nanloko. Ikaw ang naglano agawin ang pera ng anak mo. Ikaw ang umalis. Hindi ko iniwan. Gusto ko siyang isama. Pero hindi mo pinayagan. Humarap ako. Gusto mong isama siya sa buhay kasama ang lalaking ginamit ka para sa pera. Lalaking may dangerous debts. Lalaking nagbanta sa akin last week. Yon ba ang future na gusto mo para kay Miko? Naputla si Amanda. Hindi nagbanta si Rafe. Nagsisinungaling ka ba? Kinuha ko ang phone at pinakita ang video. Tahimik niyang tiningnan. Pagkatapos, may luha sa mata niya. Hindi siya ganun. Stressed lang siya sa utang. Hindi seryoso yon. Dinig mo ba ang sarili mo? Amanda, pinoprotektahan mo ang lalaking nagbanta sa anak mo. Ano na ang nangyari sa'yo? Walang sagot. Tumalikod siya at lumayo sa kabilang dulo ng hallway. 45 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto. Lumabas muna si Miko. Hinanap ako at tumakbo para yakapin. Okay ka lang ba? Tay, mabait si Hukom. Maraming tanong pero hindi masama. Lumabas ang mga abogado. Nagbigay ng thumbs up ang sa akin. Mukhang worried ang kay Amanda. Bumalik kami sa sala. Umupo si Hukom Morales at nagsalita. Review ko ang ebidensya. Kausap ko ng mahaba ang bata at narinig ko ang arguments ng parehong side. Extraordinary complex ang case na ito, adultery, land financial fraud, at menor na gumawa ng aksyon para protektahan ang sarili. Huminto siya. Tumitibok ng malakas ang puso ko na akala ko maririnig ng lahat. Sa custody, malinaw na strong preference ng bata na manatili sa tatay. Malinaw din na nagpakita ng lack of judgment si Ms. Amanda sa pagplano na i-empty ang education account para sa anak niya. Walang duda ang intention sa presented messages. Nagsimulang umiyak si Amanda. Hinawakan ng abogado niya ang balikat. Gayunpaman, tuloy ng hukom, nag-aalala rin ako na 11 anyos na bata nagkaroon ng access sa bank accounts at naglipat ng funds ng walang adult supervision. Nagdudulot ito ng tanong sa digital security sa bahay at parental oversight. Natakot ako. Parusa ba kami
dahil sa ginawa ni Miko para protektahan kami. Sa lahat ng circumstances, ito ang order ko. Kustodia primarya kay Tatay Francisco. Si Nanay Amanda ay magkakaroon ng supervised visitation 1 beses sa 1 buwan, pending psychological evaluation. Ang education fund ng menor ay mananatili sa exclusive legal custody ng tatay, na may kondisyon na mag-establish ng trust account na nangangailangan ng court approval para sa withdrawal na lampas, 250,000. Huminga ako ng malalim sa unang beses sa matagal na panahon. Sa Division of Marital Assets, order ko na magkaroon ng full inventory ng lahat ng assets at debts. Ang 1.25 milyon mula sa joint savings account ay hahatiin equitably based sa contributions ng bawat isa sa buong marriage. Tumayo ang abogado ni Amanda. Your Honor, walang resources ang client ko para mabuhay habang nagpapatuloy ang division. Humihiling po kami ng temporary spousal support. Tiningnan siya ng malamig ng hukom. Ang client mo ay naglano tumakas ng 3.65 milyon na hindi sa kanya. Ang client mo ay umalis sa marital home voluntarily. Walang base para sa temporary support sa circumstances na ito. They need. Umiyak na ng todo si Amanda. Sinusubukan na siyang pakikalmahan ng abogado. Sa wakas, tumingin si Hukom Morales direkta kay Miko. Young man, technically illegal ang ginawa mo. Nag-access ka ng bank accounts nang walang authorization. Gayunpaman, naiintindihan ko na ginawa mo para protektahan ang future mo. Hindi ako mag-o-order ng charges laban sa'yo. Pero dapat maintindihan mo na hindi mo na ulitin yon. Kung may problema, magsabi ka sa trusted adult. Naiintindihan ba? Tumango si Miko. Opo, Your Honor. Naiintindihan ko. At isa pa, order ko na pahong magulang mag-attend ng family therapy. Kahit gaano kalaki ang problema nyo bilang mag-asawa, kailangan ng batang ito na gumaling. At kailangan niyang maintindihan na hindi siya ang may kasalanan sa nangyari sa inyo. Binagsak ang gavel. Session adjourned. Next hearing para sa Final Asset Division sa loob ng 60 days. Notification sa mail. Lumabas kami ng korte ng parang nangangapa. Nanalo kami. Mananatili si Miko sa akin. Protektado ang pera. Hindi makakalapit si Amanda nang walang supervision. Pero walang tuwa. Puro pagod, puro kalungkutan sa lahat ng nawala. Sa pamilya na akala namin mayroon kami, pero hindi na babalik. Niyakap kami ni Kaya. Nagtagumpay kayo, mga lalaki. Tumingala si Miko sa akin. Tapos na, Tay. Pwede na tayong maging payapa. Gusto kong sabihin, tapos na lahat, pero alam ko simula pa lang to. Hindi pa susuko si Amanda ng ganun lang. May 60 days pa ng legal battles. Masakit ang family therapy. Taon ang hiyaling. Pero ngayon may victory kami, at sapat na yon. Anak, pagsisinungaling ko ng mahina. Tapos na ang pinakamasama. Sa parking lot nakita ko si Amanda lumabas ng korte. Mag-isa siya. Wala na ang abogado. Wala si Rafi para suportahan siya. Puro mag-isa, dinadala ang consequences ng desisyon niya. Sandali, naawa ako sa kanya. Pero saglit lang. 3 araw pagkatapos ng hearing, unti-unti nang nag-normalize ang buhay. Bumalik si Miko sa school na may ibang atitude, mas magaan. Parang nabawasan ang bigat sa balikat. Sabi ng teachers niya mas active siya sa class, mas madalas ngumiti, parang 11 anyos ulit. Pero iba ang gabi. May nightmares pa rin. Gigising ako dahil sa iyak niya sa kwarto. Pagpasok ko, nakaupo siya sa kama nanginginig. Nanaginip ako na kinuha ni nanay ang pera at naging homeless tayo, sabi niya. O nanaginip ako na hinanap tayo ni Rafe. Niyayakap ko siya hanggang kumalma, hanggang makatulog ulit. Ang therapist na inassign ng korte, si Dr. Tony Reyes. Unang beses naming nakita ng linggong yon. Mga 40 anyos siya. Malambot ang boses pero diretso ang tingin. Una siyang nakausap si Miko ng mag-isa 1 oras. Tapos ako. Tapos kami pareho. Significant trauma ang pinoproseso ng anak mo, paliwanag niya. Hindi lang dahil sa betrayal ng nanay, kundi sa role na kinailangan niyang gampanan. Naging protector siya, dapat siya ang pinoprotektahan. Na-invert ang natural na father-son dynamic at nagdudulot ng emotional confusion. Paano ko siya matutulungan tanong ko? Hayaan siyang maging bata ulit. Kunin mo pabalik ang role ng protector. Siguraduhin sa kanya na ikaw ang humahawak ng adult problems, na pwede siyang maglaro, mag-aral, lumaki ng walang financial worries, walang responsibility na magprotekta sa kahit sino. Tama siya. Too fast ang pag-mature ni Miko. Kailangan niyang mabalik ang childhood niya. Hapon na yung ginawa namin ang hindi namin ginawa sa mga buwan. Nagpunta sa park, naglaro ng bola, kumain ng ice cream, tumawa. Sa loob ng 2 oras,
Walang usapan tungkol kay Amanda, kay Rafe, pera, korte. Father at son lang, magkasamang oras. Samantala, nagpapatuloy ang legal process. Nagtatrabaho ang abogado sa full inventory ng marital assets. Lumalabas na may hidden credit card debts si Amanda na hindi ko alam. 100,000 sa mga binili sa huling 6 months. Branded clothes, fancy dinners, gifts siguro para kay Rafe. Apektado nito ang division, sabi ng abogado. Considered yan dissipative marital expense. Ginastos niya ang community money sa affair niya. Pwede nating i-argue na siya lang ang responsible sa debts na yan. Pero pagod na akong makipaglaban. Gusto ko lang matapos to. Kahit kalahati ng utang niya bayaran ko para matapos na. Gagawin ko. Tiningnan ako ng may pag-unawa. Naintindihan ko, Francisco. Pero huwag hayaan ang pagod na magdesisyon ka na masama financially. Deliberate niyang ginastos yan para sa betrayal niya. Hindi mo dapat bayaran yon. Tama siya. Pero bawa araw na nagpapatuloy ang legal. Araw na hindi sigurado si Miko. Gusto kong matapos. 1 linggo pagkatapos, may unexpected call. Nanay ni Amanda. Francisco, kailangan nating mag-usap. Mahalaga. Nagkita kami sa neutral calf. Dumating siya namumula ang mata. Malinaw na umiiyak. Nag-usap kami ni Amanda, simula niya. Nawasak siya. Walang trabaho. Walang pera. Nakasofa lang sa friend. Iniwan siya ni Rafe nang walang pera. Walang sinabi ako, hinintay ko lang. Alam ko mali ang ginawa niya. Niloko niya ang tiwala mo at ni Miko. Pero anak ko pa rin siya. Nanay pa rin niya si Miko at hindi ko kayang makita siyang ganito. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong isaalang-alang mo na bigyan siya ng chance. Hindi para makabalik sa'yo. Alam ko imposibleng yon. Pero chance na ma-rebuild ang relasyon niya kay Miko. Maipakita na kaya niyang magbago. Umiling ako. Hindi sa akin yon nakasalalay. Kay Miko yon. Siya ang magdedesisyon kung gusto niyang makita ang nanay niya. Hindi ko siya pipilitin. 11 anyos lang siya. Francisco, hindi pa siya pwede magdesisyon mag-isa. 11 anyos na bata ang nakatuklas ng betrayal ng nanay. Nag-ipon ng ebidensya at nagprotekta sa sariling future. Sa tingin ko, sapat na siyang magdesisyon kung gusto niyang magkaroon ng relasyon sa kanya. Tahimik umiyak ang nanay ni Amanda. Humihingi lang ako na huwag mong kalabanin siya sa anak. Bigyan mo ng space na someday mapatawad niya. Wala akong sinabing masama tungkol kay Amanda sa harap ni Miko. Nakita niya lahat mismo. Binasa niya ang messages. Nakita niya ang plano. Hindi ko kailangang magsalita. Nagsalita ang totoo. Tahimik kami sandali. Tapos dagdag niya. Gusto ni Amanda sumulat ng letter kay Miko. Maibibigay mo ba? Naisip ko. Kung appropriate ang letter. Pero babasahin ko muna. At kung manipulative o may binabato sa iba, hindi ko ibibigay. Tama yon. Tumango siya. Salamat, Francisco. Dumating ang letter 3 araw pagkatapos. 4 na pahina, handwritten. Binasa ko ng mabuti. Nagsorry si Amanda. Inamin ang mga pagkakamali. Sabi niya kay Miko na wala siyang kasalanan. Siya ang gumawa ng masamang desisyon. Naiintindihan niya kung ayaw niya makita. Mahal niya ito kahit ano. Walang manipulation. Walang pagbibintang. Honest at masakit. Ibinigay ko kay Miko ng gabing yon. Sumulat si nanay mo nito para sa'yo. Hindi mo kailangang basahin kung ayaw mo. At kung babasahin mo, hindi mo kailangang sumagot. Desisyon mo yon. Kinuha ni Miko ang letter at pumasok sa kwarto. 1 oras siya roon. Paglabas niya, namumula ang mata. Binasa ko, sabi niya lang. Gusto mo bang pag-usapan? Umiling siya. Hindi pa. Kailangan ko munang mag-isip. Ginalang ko yon. Complex emotions ang pinoproseso ni Miko. Hindi pwede madaliin. 2 araw pagkatapos, sinabi ni Miko, gusto kong sumulat din kay nanay. Nagulat ako. Sigurado ka. May mga bagay na kailangan kong sabihin. Pero hindi pa ako handa makita siya. Mas madali sa letter. Tinulungan ko siyang magsulat. Brutal ang honesty. Sinabi niyang nasaktan siya, betrayed. Hindi niya maintindihan kung bakit pinili si Rafe kaysa sa kanya. Alam niyang nagkakamali ang matanda. Pero may mga pagkakamali na masyadong malaki para madaling mapatawad. Pero sinabi rin niyang hindi niya ito kinamumuhian. May parte pa rin siyang nagmamahal. Baka someday pwede mag-rebuild. Pero hindi pa, kailangan niya ng oras. Ipinadala namin ang letter sa abogado. Ayaw pa ng direct contact. Sumagot si Amanda 2 linggo pagkatapos. Mas maikli ang letter niya ngayon. Sabi lang, naiintindihan ko. Bibigyan kita ng lahat ng oras na kailangan mo. Mahal kita, Miko, palagi. Samantala, nagpapatuloy ang asset division case.
Nagtagumpay ang abogado na i-argue na ang credit card debts ni Amanda ay exclusive responsibility niya. Sumang-ayon si Hukom Morales. 1.1 milyon na utang na natili kay Amanda lang. Sa 1.25 milyon joint savings, inutos na hatiin proportionally based sa contributions sa marriage. 80% ako, 20% siya. Ibig sabihin 1 milyon sa akin, 250,000 sa kanya. Nag-object si Amanda. Sabi ng abogado niya nag-ambag siya sa ibang paraan, pag-aalaga sa bahay, pagpapalaki kay Miko. Pero matatag ang hukom. Voluntarily umalis si Ms. Amanda sa marital home. Naglano siyang magnakaw ng substantial funds. Nagpakita ng lack of financial responsibility. Proportional division based sa documented monetary contributions. Ang perang yon, kasamang education fund na pinrotektahan ni Miko, nagbigay sa amin ng financial stability. Makakahinga kami, makakapagplano ng future. Pero si Amanda halos wala nang natira. 250,000 at 1.1 milyon utang, negative balance na 850,000, plus siguro ang utang ni Rafay na binayaran niya. May parte sa akin na naawa. Pero may parte rin na nagsasabing justice yon. Naalala ko ang plano niyang iwan kami ng walang-wala. Ang last hearing para sa final divorce ay 1 buwan pagkatapos. Inihanda ko ng abogado para sa possible last-ditch desperate move ni Amanda. Kapag nasa sulok na ang tao, gumagawa ng unpredictable, babala niya. Tama siya. 2 linggo bago ang final hearing, nag-file si Amanda ng emergency motion. Sabi niya ina-alienate ko si Miko laban sa kanya. Pinilit ko ang mga letter na pinagpalitan namin. Manipulated si Miko para i-reject siya. Nagulat kami sa emergency motion. Galit ang abogado ko. Desperate tactic to. Alam niyang matatalo siya, kaya gumagawa ng drama para makipagnegosyote bilang victim. Inilagay ang emergency hearing 5 araw pagkatapos. Sa pagkakataong to, dumating si Amanda hindi lang kasama ang abogado, pati si Rafe. Malaking pagkakamali yon. Nakita ni Miko si Rafe sa halway ng korte at natigilan. Dinala siya ni Kaya sa ibang aya para pakikalmahan. Agad nag-object ang abogado ko kay Hukom Morales. Your Honor, walang legal role si Mr. Rafe sa case na ito. Intimidating at harmful sa menor ang presensya niya. Ang abogado ni Amanda, current partner po siya ng client ko. May karapatan siyang suportahan siya. Tiningnan siya ng hindi makapaniwala ni Hukom Morales. Ang partner na kasama sa plano agawin ang education fund ng menor ang partner na nagbanta sa tatay ilang linggo na ang nakalipas counsel. Kung sa tingin mo tinutulungan nito ang kese mo, mali ka ng husto. Dapat umalis si Mr. Rafe sa building na ito agad o kakaharapin niya ang contempt charges. Umalis si Rafe, pero may galit na tingin pa rin. Mukhang nalilito si Amanda sa reaksyon ng hukom. Malinaw na hindi ipinaliwanag ng abogado niya kung gaano kasama ang pagdala kay Rafe. Nagsimula ang hearing. Inilahad ng abogado ni Amanda ang argument. Sabi niya ako ang nagkokontrol ng lahat ng communication ni na Amanda at Miko. Monitored at edited ang letters. Walang freedom si Miko mag-express ng true feelings. Bias daw ang therapist namin dahil ako ang nagbabayad. Sumagot ang abogado ko sa facts. Ipinakita ang notes ni Dr. Tony Reyes na malinaw na free ang expression ni Miko. Ipinakita ang original letters na sulat kamay ni Miko. Walang correction, walang edit. Ipinakita ang statements ng teachers ni Miko na hindi kailanman binanggit na pinipilit siya. Tapos ginawa niya ang brilliant move. Humingi na mag-testify ulit si Miko. Pero this time sa open court, para ma-record officially. Kung naniniwala si Ms. Amanda na manipulated ang anak niya, bigyan natin ng chance ang bata na magsalita direkta sa korte na ito. Sumang-ayon si Hukom Morales. Dalhin ang menor. Pumasok si Miko kasama si Kaya. Nervous pero matatag. Malambot na kausap siya ng hukom. Miko, naiintindihan mo ba na under oath ka kailangan mong sabihin ang totoo? Opo, Your Honor, sagot ni Miko ng malinaw. Ang nanay mo sinasabi na pinipigilan ka ng tatay mo na magkaroon ng relasyon sa kanya. Totoo ba yon? Tumingin si Miko direkta kay Amanda bago sumagot. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako pinigilan ng tatay. Binigay niya sa akin ang letter ni nanay nang hindi binabasa. Pinayagan niya akong magdesisyon kung sasagot ako. Lahat desisyon ko po. At bakit ka nagdesisyon na limited contact lang sa nanay mo? Humugot ng malalim si Miko. Dahil sobra akong nasaktan sa ginawa niya. Plano niyang umalis kasama si Rafe at kunin lahat ng ipon para sa college ko. Hindi yon aksidente, plano yon. Binasa ko sa messages nila. Kapag nalaman mong handa ang sarili mong nanay na magnakaw ng future mo, mahirap maging malapit sa kanya. Naririnig na iyak ni Amanda.
Binigyan siya ng tissue ng abogado. Tuloy ang hukom. Sinabi ba ng tatay mo na sabihin mo yon? Hindi po, Your Honor. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Sarili kong salita to, sarili kong damdamin. Mahal mo ba ang nanay mo? Tumigil si Miko. May parte pa rin po akong nagmamahal sa kanya. Pero may parte ring galit at malungkot. Hindi ko alam kung may sense yon. Perfect sense, sabi ng hukom ng malambot. Sa tingin mo ba Somede, gusto mo nang makasama ulit siya? Siguro po kung maipapakita niyang talagang nagbago siya. Kung iwan niya si Rafe. Kung ipapakita niya mas importante ako kaysa pera o kahit sinong lalaki. Pero matagal yon at hindi pa ako handa. Tumango ang hukom. Salamat, Miko. Napakatapang mo. Pwede ka nang umalis. Lumabas si Miko. Hinintay siya ni Kaya sa labas para yakapin. Tumingin si Hukom Morales sa abogado ni Amanda. Counsel, narinig ko lang ang 11 anyos na nagsasalita ng may clarity at maturity na kahanga-hanga. Walang ebidensya ng manipulation. Nakikita ko ang bata na nagpoproseso ng tunay na trauma dulot ng aksyon ng nanay niya. Motion denied. Sinubukan pang mag-argue ang abogado ni Amanda. Pero itinaas ng hukom ang kamay. Wala nang pag-usapan. Denied ang motion at idadagdag ko na ang mga last-minute tactics na ito ay hindi nakakatulong sa client mo. Kung mag-file ulit ng frivolous motions, isasaalang-alang ko ang sanctions. Malinaw ba? Opo, Your Honor, sagot ng talo na abogado. Lumabas kami ng korte na halo-halong relief at pagod. Kinailangan ni Miko harapin ang nanay niya at sabihin ang masasakit na katotohanan. Hindi madali yon para sa kahit sino, lalo na sa bata. Gabing yon hindi gaanong nagsalita si Miko. Kaunti ang kinain sa hapunan. Nang ihiga ko siya, sinabi, Tay, masyado akong harsh kay nanay kanina. Nagpakita ka ng honesty, anak. Yon ang kailangan ng korte. Pero mukha siyang malungkot. Umiyak siya ng todo. Alam ko. At natural na maapektuhan ka. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang gumawa nito. Siya ang gumawa ng desisyon na may consequences. Ikaw lang ang nagsasabi kung paano ka naapektuhan ng desisyon niya. Sa tingin mo nasaktan ko siya. Masakit ang totoo. Pero minsan kailangan ang totoo para magbago ang tao. Kung talagang gusto ni nanay na ma-rebuild ang relasyon sa iyo Somede, kailangan niya maintindihan kung paano siya naapektuhan ng aksyon niya. Tumango si Miko ng dahan-dahan. Mahal ko pa rin siya kahit papaano, Tay. Ginagawa ba akong wek yon? Niyakap ko siya ng mahigpit. Ginagawa kang tao, anak. Ginagawa kang mabait. Walang weakness sa pagmamahal sa taong nanakit sa'yo. Ang weakness ay kung magpapanggap kang walang pakialam kapag meron. Natulog siya sa bisig ko ng gabing yon at ako na natiling gising. Iniisip ang lahat. Kung paano nasira ang 16 na taong pagsasama sa ilang buwan. Kung paano naging adult ng maaga ang 11 anyos na bata. 2 linggo pagkatapos dumating ang final divorce hearing. Walang sorpresa, walang emergency motions, walang drama, puro legal formality na tapusin ang marriage. Binasa ni Hukom Morales ang final terms. Primary custody kay Tatay Francisco. Supervised monthly visitation kay Nanay Amanda subject to ongoing evaluation. Asset division ayon sa naunang desisyon. Education fund na natili sa exclusive custody ng tatay sa trust account. Parehong ordered na magpatuloy ng individual therapy. Patuloy ang therapy ni Menor ayon sa rekomendasyon ni Dr. Reyes. Binagsak ang gavel. Ang marriage ay legal na dissolved. Wish ko sa inyong dalawa ang best sa magkahiwalay na landas. At lalo na kayong Miko ang bright future. Nagpakita siya ng higit na strength at character kaysa maraming matatanda. Naway patuloy na makatulong yon sa kanya. At ganun, pagkatapos ng 4 na buwan ng legal battles, hearings, stress at luha, natapos. Hindi na kami kasal ni Amanda. Lumabas siya ng korte mag-isa. Wala si Rafe ngayon. Ayon sa balita, tuluyan na siyang iniwan ng walang pera na makuha. Natira kay Amanda ang 250,000, 1.1 milyon utang, at posibilidad na makita ang anak isang beses sa isang buwan under supervision. Nagtaya siya ng lahat sa fantasy, kasama si Rafe, at natalo lahat. Ako natira kasama si Miko, financial stability, at responsibility na palakihin mag-isa ang batang may trauma na kailangang gumaling. Walang nanalo sa kwentong ito, mga survivor lang. Gabing yon nagluto si Kaya ng special dinner. Hindi celebration, mas closure, pagkilala na tapos na ang masakit na chapter, at nagsisimula ang bago. Itinaas ni Miko ang baso ng juice. Pwede ba tayong mag-toast? Siege, anak. Sa new beginnings, sa pagiging honest, sa pag-aalaga sa isa't isa, at sa hindi na muling pagpunta sa korte. Tumawa kami, nag-toast, at sa unang beses sa mga buwan naramdaman ko ang pag-asa.
6 na buwan pagkatapos ng final divorce, nagkaroon ng bagong RYTM ang buhay. Hindi yung pinlano namin, hindi yung pamilya na akala namin mayroon kami. Pero amin yon at nagtatayo kami ng matibay sa mga guho ng nasira. Unti-unting bumalik si Miko bilang bata. Gumagana ang therapy kay Doktora Tony Reyes. Mas kaunti ang nightmares, mas madalas ang ngiti. Nagbalik ang interes sa normal na bagay para sa edad niya. Video games, sports, friends. Patuloy ang computer club sa school bilang pasyon niya. Pero ngayon para gumawa ng games at apps, hindi para mag-protect sa threats. Isang araw umuwi siyang excited. Tay, nanalo ang science project ko ng first place sa school fair. Api na tumutulong sa mga bata matuto ng math habang naglalaro. Niyakap ko siya ng proud. Ang galing, anak. Ipakita mo. Pinakita niya. Brilliant, creative, age-appropriate. Walang banking hack o financial protection. Bata lang na matalino na gumagawa ng ginagawa ng matatalinong bata. Gumagawa, nag-iimagine, nangangara. Nag-establish kami ng new routines. Magkasamang agahan bawat umaga bago ang school. Friday nights pizza at movie. Saturdays park o museum. Sundays magluluto kami. Maliit na rituals na nagbibigay ng structure at normalidad. Bumisita si Kaya kada 2 buwan. Naging replacement mother figure siya kay Miko. Tinuturuan niya ang mga bagay na hindi ko alam. Nag-uusap sila tungkol sa topics na mas madaling sabihin sa babae. Pamilya na pinili namin, hindi ipinataw. Tungkol naman kay Amanda, supervised visits 1 beses sa 1 buwan sa special center. Sa una resistant si Miko. Tense at tahimik ang unang sessions. Sinusubukan ni Amanda makipag-usap. Monosyllables lang ang sagot ni Miko. Pero unti-unting nagbago. Nagsimulang mag-therapy si Amanda mag-isa. Nakakuha siya ng maliit na design job. Tuluyan nang iniwan si Rafe. Ibinenta niya ang mga branded clothes na binili noong affair at ginamit ang pera para mabayaran ang parte ng utang. Sa ika-4 na supervised visit, ikinuwento sa akin ni Miko ang nakakagulat. Huminingi ng tawad si nanay ngayon. Tunay na tawad, hindi tulad dati na may sinisisi. Sinabi niyang lahat kasalanan niya, masamang desisyon. Naiintindihan niya kung hindi ko mapapatawad. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong pinoproseso ko pa, hindi ko pa mapapatawad. Pero na-appreciate ko na honest na siya ngayon. Simula yon, maliit, marupok, pero simula. Sa ika-8 buwan, humingi si Miko ng hindi inaasahan. Tay, pwede ba mas mahabang visit kay nanay siguro 2 oras imbes na 1? Maingat kong naisip. Sigurado ka hindi mo kailangang gawin kung ayaw mo. Alam ko. Pero tingin ko talagang sinusubukan ni nanay magbago at may parte sa akin na gustong bigyan ng chance. Hindi ibig sabihin na kalimutan ko ang ginawa. Ibig sabihin lang handa akong tingnan kung pwede bang mag-iba. Nag-usap ako kay Doktora Reyes. Sa tingin niya healthy sagnon. Pinoproseso ni Miko ang forgiveness sa sariling pace. Hindi pinipilit. Informed decision based sa real changes na nakikita niya sa nanay. Mature at healthy yon. Na-approve ang mas mahabang visits. Patuloy ang supervision pero mas flexible. Nagsimulang mag-activities sina Amanda at Miko. Nagpunta sa park, museum, kumain ng ice cream. Maliit na hakbang sa pag-rebuild ng bagay na hindi na magiging katulad ng dati. Pero pwede maging bago. 1 taon pagkatapos ng divorce, naging 12 anyos si Miko. Nagdaos kami ng maliit na party sa bahay. 0 friends mula sa school inimbita. Dumating si Kaya. May tawa, cake, games. Normal na birthday celebration. Sa huli ng araw, nang makaalis ang lahat, sinabi sa akin ni Miko, Tay, pinakamagandang birthday to sa matagal na panahon. Natutuwa ako, anak. Dahil masaya na ulit ako. Hindi palagi, pero wala nang ganung bigat. Wala nang kailangang protektahan. Pwede na akong maging ako lang. Napuno ako ng relief at saya. Gumagaling ang anak ko. 2 linggo pagkatapos ng birthday, gumawa ng important decision si Miko. Tay, gusto kong maging unsupervised visits na si nanay. Pero sa public places lang muna. Hindi pa ako handa mag-isa sa private. Malaking hakbang yon. Nag-usap kami kay Doktora Reyes. Maingat niyang inassess si Miko at sinabing ready na para sa level na yon. Nag-file kami ng motion sa korte. Inapprove ni Hukom Morales na may conditions. Unsupervised visits sa public places lang. 2 beses sa 1 buwan. Re-evaluate sa 6 months. Umiyak si Amanda nang marinig ang balita. Tinawagan ako para magpasalamat. Alam ko hindi ko deserve to, Francisco. Sinira ko lahat. Pero isinusumpa kong alagaan ko ang chance na to. Hindi ko nabibigin si Miko. Huwag mo akong pangakuan, sabi ko. Pangako mo sa kanya.
At tuparin mo. Nagsimula ang unsupervised visits. Pauwi si Miko pagkatapos ng bawat isa at ikinukwento lahat. Paano sila nagpunta sa Science Museum? Naglunch sa favorite restaurant niya. Paano tinanong ni Amanda tungkol sa school at talagang nakinig? Paano hindi na nag-justify ng past actions kundi inaamin na? Alam mo ang pinakaiba ngayon? Tay, sabi ni Miko isang gabi. Dati laging may iniisip si nanay, phone, Rafe, kung ano. Pero ngayon kapag magkasama kami, talagang present siya. Talagang nakikinig. Pakiramdam ko importante na ako sa kanya. Yon lang ang kailangan ng bata. Maramdaman na importante siya sa magulang. Tungkol sa pera, pinanatili namin lahat sa court-ordered trust account. Lumaki ang education fund ni Miko sa interest. Nagdadagdag ako bawat buwan kung kaya. Sa pagiging 13 anyos ni Miko, 350,000 na. Sapat para sa magandang university. Sapat para sa secure future. Hindi na bumalik si Miko sa banking hacks. Ginagamit na niya ang tech skills para sa positive. Tumutulong sa matatandang kapitbahay sa computer. Gumagawa ng educational apps sa school. Sumasali sa programming contests. Isang araw tinawagan ako ni Sir Jose mula sa computer club. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Miko. Bigla akong kinabahan. Ano po ang problema? May problema ba siya? Hindi, kabaligtaran. Pinakatalented na estudyante ko, si Miko, sa 20 taon ng pagtuturo. May genuine gift siya sa technology. Gusto kong inominate siya sa special summer program sa Technical University. Para sa exceptional students, fully funded. Malaking opportunity para sa kanya. Na-accept si Miko sa program. 6 na linggo siyang nag-summer learning advanced programming, ethical cybersecurity, API development. Umuwi siyang mas excited kaysa dati. Tay, alam ko na ang gusto kong kurso sa college. Gusto kong maging cybersecurity engineer. Gusto kong tulungan ang mga tao na maprotektahan sa fraud at pagnanakaw. Ginawa niya ang trauma niya na purpose. Ginawa niya ang pinakamasakit na karanasan sa buhay niya na misyon. 2 taon pagkatapos ng divorce, nabayaran na ni Amanda lahat ng utang. May maliit pero dissenting apartment, stable job, simple pero honest na buhay. Regular ang therapy niya. Pinutol niya ang kontak sa lahat ng toxic sa past. Kasama si Rafael na naaesto daw dahil sa fraud. Kasama na ngayon sa visits ni Miko ang overnight stays sa apartment ni Amanda paminsan-minsan. Unang beses na natulog si Miko roon, hindi ako nakatulog. Naghintay ako ng tawag na gusto niyang umuwi, pero hindi tumawag. At kinabukasan ng sunduin ko, okay siya. Kakaiba, pero okay, sabi niya. Nagluto si nanay ng favorite breakfast ko. Nag-usap kami tungkol sa normal na bagay. Hindi perfect, pero okay. Okay. Milagro yon kumpara sa pinanggalingan namin. 3 taon pagkatapos ng araw na sumabog ang lahat. 14 na anyos na si Miko. Brilliant, mabait, resilient na teenager. May close friends, mataas na grado, malinaw na goals para sa future, at may 2 imperfect na magulang na mahal siya. Bawat isa sa sariling paraan. Bawat isa mula sa sariling lugar. Isang gabi habang nagdi-dinner kami, sinabi sa akin ni Miko ang hindi ko malilimutan. Tay, matagal ko nang iniisip ang lahat ng nangyari, ang ginawa ko sa pera, ang mga desisyon ko, at sa tingin ko kung makakabalik ako, iba ang gagawin ko. Sasabihin ko sa adult, sa'yo, hindi ko dadalhin mag-isa lahat, dahil sobrang hirap at sobrang lungkot yon. Sa tingin mo ba nagsisisi ka? Nagsisisi ako sa paano ko ginawa, pero hindi sa ginawa ko para protektahan ang future natin. Sana lang may nahanap akong paraan na hindi kailangang tumanda ng mabilis. Naiintindihan ko ng perpekto. Alam mo, anak, may mga sitwasyon sa buhay na walang perfect choices. Necessary choices lang. Ginawa mo ang sa tingin mo necessary noon. Hindi kita masisisi doon. Ikaw ba? Tay, kung alam mo mula simula tungkol kay nanay, ano ang gagawin mo? Naisip ko ng tapat. Siguro kakausapin ko agad si nanay. Papalitan ko ang passwords ng accounts. Maghahira ko ng abogado. Gagawin ko sa adult at legal na paraan. Pero wala kang ganung options noon. Bata ka. Ginawa mo ang kaya mo sa tools na meron ka. Sa tingin mo tama ba ang ginawa ko? Pinrotektahan mo ang financial future natin. Nagpakita ka ng extraordinary intelligence at tapang. Pero nagbayad ka rin ng malaking presyo, at sana hindi mo na kailangang bayaran yon. Tumango si Miko ng malalim ang iniisip. Ako rin. Pero kahit papaano, may mabuti na lumabas dito. Ano yon? Natuto akong mas matapang ako kaysa akala ko. Natuto akong makaligtas sa mahihirap na bagay at natuto akong palagi kang nandyan para sa akin. Kahit ano. Niyakap ko siya ng mahigpit. Palagi, anak, palagi.
Ngayon kapag tumingin ako pabalik sa lahat ng pinagdaanan namin, hindi ako nakakaramdam ng tagumpay. Hindi revenge na nasyahan. Nakakaramdam ako ng pasasalamat na nakaligtas kami. Pagmamalaki sa binatang nagiging si Miko. Kapayapaan dahil iniwan na namin ang sakit at nakahanap ng daan pasulong. Ang kwento na nagsimula sa panlilinlang, pagnanakaw, at nasirang puso ay natapos sa paghilom, paglago, at pag-asa. Hindi yung ending na inaasahan namin, pero yung kailangan namin.